Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko po yung mga naging tanong sa akin ng mga kaibon natin. Tungkol po ito doon sa naging past video natin. Sa past video natin mga kaibon, nagbigay tayo ng konting kaalaman at idea kung paano ang pagpaposter or paano gumawa ng pamoster. Ngayon, nabanggit ko rin po doon yung tinatawag natin na swapping. Ngayon, doon sa tinatawag natin na swapping ng mga inakay, marami ang nagtanong sa akin doon mga kaibon. Yung mga kaibon natin nagtanong kung halimbawa daw 2 weeks old yung inakay. Yung iba naman nagtanong kung halimbawa daw 3 weeks old yung inakay. Yung ibang kaibon natin ang tanong, paano daw kung medyo malaki na, meron ng balahibo, pwede pa raw iswap doon sa mga ibang breeder para ipaposter. Mga kaibon, kung iisipin, parang napakadali lang gawin ng pagpaposter ng swapping. Kasi kung iisipin mo, palit-palit lang yan ng inakay. Halimbawa, doon sa pagpapaposter natin ng inakay, halimbawa yung ipapaposter natin visual, kukunin lang natin, tapos kukuha tayo doon sa gagawin natin na poster parent ng inakay, kumbaga ipapalit lang natin. Mga kaibon, hindi po ito basta-basta. Kung iisipin, napakadaling gawin, pero hindi po ito basta-basta lang, ganon-ganon lang mga kaibon. Kaya po ipapaliwanag ko po sa inyo. Doon sa mga nagtatanong sa mga 2 weeks old, 3 weeks old, or kaya na medyo malaki na may balahibo na kung pwede pa bang iswap, pwede pa po yan. Pwede pa po yan iswap doon sa gagawin natin na poster parent. Pwede pa po yan iswap. Pero ito po ang gagawin po ninyo bago po ninyo iswap. Halimbawa po, kagaya ng nabanggit natin sa past video na ang gagawin lang natin mga visual, ang ipapabuhay natin doon sa poster parent or isa-swap natin. Puro lang halimbawa visual dahil yun naman po ang importante, yung mga visual. Halimbawa yung visual mo 3 weeks old, 2 weeks old, or medyo malaki na, may balahibo na. Dapat doon sa gagawin natin na poster parent, dapat meron din siyang inakay na ganon din kalaki. Kumbaga halos magka-same size. Dapat ganon din po ang gagawin natin para po hindi manibago or hindi magtaka kung bakit lumiit or lumaki ng bigla yung inakay nila. Di bali sa kulay, okay lang yan. Pero doon sa size ng inakay, magtataka yan. Ngayon, for example, dapat ang gagawin mo, ilalagay mo na yung inakay na ipapaposter natin doon sa gagawin nating poster parent. Yung visual lang dapat para mas maganda, para mas tipid sa gasto sa patoka. Halimbawa, ilalagay natin. Kapag po nilagay nyo na yan doon sa gagawin nating poster parent, hindi yan basta-basta lang iiwanan mo. Hindi po basta-basta lang na nilagay mo lang yan doon, okay na. Hindi po ganon. Hindi po yan ganon. Uobserbahan mo pa rin yan. Una, pag nilagay mo yan dyan, observe mo kung hindi ba inaaway ng breeder na gagawin nating poster parent. Pangalawa, observe mo kung sinusubuan ba. So kung hindi yan sinusubuan, kahit hindi halimbawa hindi inaaway pero hindi sinusubuan, so medyo risky yun. Kinakailangan mabantayan natin, mamonitor natin kung nasusubuan. Halimbawa po, nilagay mong umaga mga 7 AM, mas maganda 7 AM ang paglagay para wala pang talagang subo yung mga inakay. Mga ganyang oras, mga 6 or 7, wala pa yung subo yung mga inakay. Ngayon, ilagay mo na. Ipaposter mo na doon yung mga 3 weeks old mo, so 2 weeks old mo or medyo malaki mo na inakay na, ipaposter nyo po doon. Kapag po nalagay na doon at napaposter na, silipin nyo po mga alas 10, alas 11. Tapos habang hindi pa po natin pwedeng silipin, i-monitor mo rin yung pinaglagyan mo kung lumalabas ba yung cock
or pumapasok, halimbawa labas-pasok ba yung kak, halimbawa tumuto ka ng pagkain tapos papasok ba, so dapat minomonitor natin yon. Kapag po na-monitor natin na sumusubo, labas-pasok, nangangahulugan magandang halimbawa example, dahil labas-pasok ang kumukuha ng patoka at sinusubo sa mga inakay. So magandang sinyalis po yan kapag kaganyan na sumusubo. So halimbawa, namumonitor mo pa lang, hindi ka pa pwedeng magbukas para yung pagsubo ng breeder mo tuloy-tuloy. Kaya po 7 AM, hindi po natin yan pwedeng buksan hanggang alas 10, alas 11. Kasi yan po yung time na hindi sila mabubulabog at susubo yung breeder. Kaya ang gagawin mo lang, i-monitor mo kung labas-pasok ang kak. So halimbawa, dumating na sa punto ng alas 11. Ngayon, pwede mo na yung buksan, mga alas 11. Pwede mo na yung buksan, i-check mo kung merong subo yung pinaposter po ninyo. Halimbawa po, meron, magandang sinyalis, talagang buhay yan, hayaan mo na sila, tuloy-tuloy na yan. Pero kung wala, inabot ng hapon, ang alas 2, alas 3, inabot na ng ganyan, walang subo, hindi magandang sinyalis yan. Hindi magandang sinyalis yan. Tapos, kapag walang subo, kinakailangan kunin natin yan. Ibalik natin doon sa parent. So, ganyan po ang pag-swapping, hindi po yung basta-basta. Kinakailangan may oras ka po dyan. Kasi kinakailangan natin nakamonitor tayo para alam po natin na nasusubuan. So halimbawa, naghapon na, inabot na ng alas 3, alas 4 or alas 5 for example, sakto natin alas 5, walang subo, ibalik mo na po doon sa pinagmulang breeder dahil hindi po maganda, hindi po yan susubuan. Sa tinagal-tagal, kung for example naghapon na, walang subo, hindi po maganda. Ngayon, magbibigay tayo ng konting idea. Mayroong breeder kasi na mailap. Yung mga mailap talagang mabilis yan na tumago sa loob ng nest box. Kaya dapat pipiliin nating breeder yung hindi dapat mailap para po mas maganda, hindi sila bulabog kahit nandyan tayo nakamonitor. Meron kasi mga breeder kaibo na kapag nandyan ka nakabantay, hindi rin yan tutuka. May na-experience nyo naman siguro na meron kayong mga breeder na ganyan, or may experience nyo pa lang na kapag nandiyan ka hindi siya tutuka, pero pag walis ka tutuka. So kapag kaganon ang breeder po natin, so kinakailangan lagi tayong wala, umalis, pupunta lang tayo doon sa tinakda kong oras, for example alas 11, alas 12, para buksan kung nasubuan. Pero may mga breeder na magaganda yung maaamo na kahit nandiyan katuka sila, labas-pasok pa yan dyan sa loob ng nest box para sumubo ng mga inakay. So dapat ganun ang piliin ninyo, yung medyo maamo na breeder para mas maganda. Doon nyo po ipaposter. So yun po. Sa mga 3 weeks old, 2 weeks old, pwede pa yan. Pwede pa yan ipaposter. Basta po, halimbawa maglalagay ka doon sa pagpapaposteran mo, 2 inakay na visual. Ang gagawin nyo po, kumuha kayo ng 2 inakay doon, kunin nyo po yung palitan nyo po ng 2 visual. Yung pinagmulan po ng visual, doon nyo po ilagay yung kulay pula, yung kulay itim ang mata, yung non-visual doon sa pinagmulan ng kulay pula ang mata. I-swap nga papalitan. Alam nyo mga kaibon, pwede pa po yan. Basta po, i-monitor ninyo kung nasubuan. Pero kung hindi nasubuan, ibalik po ninyo doon sa breeder para po hindi masayang. Ito kasing pagpo-poster ng swapping, kung iisipin, ito ang pinakang madali dahil hindi ka na magte-training ng gagawin mong pamoster. Kung baga, diretso na lang ito. Shortcut na nga ito kung iisipin dahil swapping lang ang magaganap. Basta po ang breeder hindi maselan, pwede po yung pagsopan. Pero kung maselan naman ang breeder, huwag nyo pong pagsopan. Delikado. Kapag maselan kasi parang kilala nila yung nandiyan sa loob. Talagang kumbaga protektado nila yan kasi talagang maselan. Kaya wag nyo isaswap dyan. Iswap nyo po doon sa mga magagandang klase ng breeder. Magaling bumuhay, talagang maasahan, magaling bumuhay, magaling sumubo. Doon nyo po iswap yung mga visual.
So alam niyo naman siguro ang purpose kung bakit ko ito itinuro sa inyo, para sa tipid na patoka. Kasi siyempre kung meron kang project, 5 project Lutino Opa, 5 yan. O halimbawa sa 5 nabuhay, for example kahit 4 lang, bawat breeder for example merong isang visual. So ang patoka ng red eye iba, mahal. Canary, outgrowth, sunflower, yan po ang patoka ng red eye. Ngayon magkano ang kilo niyan? Dito 90 ang canary. Ang African mix 60, African mix 60, canary yung canary 70. Ngayon kapag po halimbawa sa 4 or 5 breeder tigi isang visual lang, so bali lahat na ng patoka natin dyan, kahit sa mga kapatid nila na non-visual, pang visual na rin. So madadagdagan tayo ng malaking gastos dahil lahat sila puro ang patoka pang red eye, kahit isa lang naman sa bawat isa sa kanila merong visual. So dapat lahat sama-sama na yan, na ang patoka pang visual lahat. Ngayon kung halimbawa mayroon tayong pagpapaposteran ng swapping, so isang breeder na lang ang bubuhay sa mga visual, makakamura tayo sa patoka dahil sila lang ang pupukusan natin ng patoka na para sa red eye. Sila lang, isang breeder lang na may binubuhay na 4 or 3, isang breeder na may binubuhay na 4 or 3 na visual red eye. So sila lang ang pagpupukusan natin, hindi lahat. Kaya doon sa mga ibang mga merong inakay na non-visual na pinagkunan natin, kapatid ng mga visual na kinuha natin na isa-swap, so pwede na doon ang kahit na African mix lang, buhay na po yan. Basta po sa red eye iba po ang patoka. Canary, outgrowth, sunflower, yan po ang patoka. Soap na seeds para mabuhay. So yun mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Ito na po, isang sagot lang ang ginawa ko. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.